Mahiwagang glamping. Ano ba yan? Ang tagal naman mag-reply ni Mika. Bulong ni Pia habang nakatitig sa group chat nila. 2 oras na silang naghihintay sa glamping site sa Batangas. Pero wala pa rin ang kaibigan nila. Nag-post pa naman siya kanina sa IG story niya na OTW na raw. Sagot ni Danny habang nag-scroll sa phone. Tignan nyo, may location tag pa sa Lemery. Bumuntong hininga si Jules habang tinitignan ang magarang glamping tent na inupahan nila. Perfect na sana ang lahat. May malaking kama, aircon, mini ref at wifi pa. Ang problema lang, bawal daw mag-check-in hanggat hindi kumpleto ang grupo. Policy daw ng resort. Hay nako, baka na-stuck sa traffic. Tawagan ko nga ulit, sabi ni Pia. Pero pagka-dial pa lang niya, nawalan na naman ng signal ang phone niya. Weird, bulong niya. Kanina pa paulit-ulit to ah. Full bars tapos bigla na lang mawawala. Same, sagot ni Danny. Tapos ang weird pa, yung last scene ni Mika sa Telegram, 3:33 PM pa. Diba sabi niya aalis siya ng bahay nila ng 2 PM? Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Jules na may kakaibang amoy na dumadating mula sa kabilang tent. Parang may nasusunog, pero may kakaiba eh. Parang may halong matamis at metallic. Guys, tawag niya sa mga kaibigan. Amoy niyo ba yun? Tumango ang dalawa. Lumakas ang amoy. Puntahan natin yung staff. Suggestion ni Danny. Tumayo silang tatlo at naglakad papunta sa reception area. Pero pagdating nila roon, walang tao. Hello po, tawag ni Pia. Walang sumasagot. Biglang may notification na pumasok sa phone ni Jules, galing kay Mika. Guys, wag na kayong mag-antay sa akin. Umuwi na kayo. Please. Di ko ma-explain ngayon pero delikado dyan. Nagtinginan ang tatlo. Binasa ni Jules ng malakas ang sumunod na message. Yung tent na binook natin, may namatay dun last week. Di ko alam ba't di nila sinara eh. Yung nasa Lemery ako kanina, may nakausap akong lokal. Sabi, searching for bodies pa daw. Maraming nawawala. Yung amoy na yan. Biglang nawala ang signal. Putang ina, bulong ni Danny. Tara na. Pero bago pa sila nakagalaw, may narinig silang kalabog mula sa katabing tent. Yung pinanggagalingan ng amoy, sumunod ay mahinang tunog. Parang may humihila ng mabigat sa lupa. Shit, shit, shit! Bulong ni Pia. Nanginginig na kinuha niya ang susi ng kotse mula sa bulsa. Unti-unting bumukas ang zipper ng katabing tent. Tumakbo na sila papunta sa parking lot. Pero pagdating doon, hindi nila mahanap ang kotse nila. Sigurado silang doon nila pinark, katabi ng malaking puno ng balete. Pero wala na. Danny, anong plate number ulit? Tanong ni Jules habang hinihingal. XKJ... tangina, hindi ko maalala. May footsteps na papalapit mula sa likod nila. Mabigat, marahan. May kasamang kakaibang tunog. Parang may hinihila. Ito na po ang susi ng tent nyo, sabi ng isang boses. Malamig, mapurol. Check-in time na. Humarap sila pero walang tao. May nakatayong tent key sa ere, parang may invisible na kamay na nag-aalok nito sa kanila. At sa likod nila, isang mahaba ng trail ng dugo leading back to the tent. Takbo! Sigaw ni Jules. Tumakbo silang tatlo papunta sa main road. Rinig nila ang mga yapak sa likod nila. Palapit ng palapit. Kasabay nito ang tunog ng paghila. At ngayon, mga kalabog.
Parang may mga bagay na bumabagsak sa lupa. Mga parte ng katawan. Lumingon si Pia. Nakita niya kung ano ang humahabol sa kanila. Hindi niya nasabi kung ano yon. Bago pa siya makasigaw, bigla na lang siyang nawala. Dalawa na lang sila ni Danny. Tumakbo sila hanggang makarating sa highway. Pero walang dumadaang sasakyan, walang tao, at ngayon lang nila napansin walang mga ilaw. Kinuha ni Jules ang phone niya para tumawag ng tulong. Pero pagbukas niya, isang message lang ang nakita niya. Welcome sa mahiwagang glamping. Salamat sa pag-book. Naway magustuhan ninyo ang aming unique camping experience. Para sa kaligtasan, mangyaring huwag umalis sa tent area. PS. Pasensya na po sa amoy. May mga bisita kaming hindi pa tapos i-process. The end. Unit 813. Ang mura naman ng Airbnb na to sa Tagaytay, sabi ni Ken habang pinapakita ang listing sa group chat. Check nyo, 3 bedroom, penthouse, may view, fully furnished, 8K lang per night? Sus, red flag yan. Reply ni Ryan, baka scam. Ang dami kayang fake listing ngayon. Hindi verified host. 5 stars pa sa review, sagot ni Ken. O eto, may available dates pa next weekend. Game? Perfect timing kasi sweldo. Tignan ko nga, sabi ni Ryan habang binubuksan ang Airbnb app. Uy, legit nga. Pero bakit kaya ang mura? Check nyo reviews. Great place, amazing view. Posted 2 months ago, basa ni Paolo. Perfect for group staycation 1 month ago. Had a wonderful... Tapos biglang cut. Weird pero mukhang okay naman. Sige, G na yan, sagot ni Paolo. Split na lang tayo. Inom tayo doon, pre. Parang ang tagal na rin nating hindi nagkikita eh. Sige na nga, book ko na, sabi ni Ken. Message ko si host. Hi, available po ba next weekend? Nag-reply agad, pre. Anong sabi? Tanong ni Ryan. Yes, available. Special price for you. Welcome, welcome, welcome. 3 beses? Really? Ken showed them the screen. May kakaiba pero whatever, mura naman eh. Kaya ayun nga, nag-book sila para sa weekend. Excited pa nga sila kasi first time nilang tatlo magba-background sa Tagaytay after graduation. New work celebration daw. Pagdating nila sa building that Friday night, medyo na-off agad sila. Hindi mukhang high-end condo tulad ng nasa pictures. Madilim ang lobby. Parang kalahati lang ng ilaw ang bukas. May amoy na parang lumang papel at alikabok. Sir, Unit 813 po? Tanong ng guard. Medyo nag-aalangan. Sige po sir, ito po keycard nyo. Napansin ni Ryan na nanginginig ang kamay ng guard habang inaabot ang card. Kuya, okay lang po ba dito? Tanong ni Ryan. Parang medyo worried ka. Tumingin ng guard sa paligid bago bumulong. Sir, kung ako sa inyo. Pero pasensya na sir. Bawal po kasi magsabi. Basta ingat po kayo. Huwag po kayong... Hey, Marco! Sigaw ng manager mula sa lobby. Back to your post. Napatingin ang guard sa manager. Tumango sa kanila at bumalik sa station niya. Ang weird naman nun, sabi ni Paolo habang sumasakay sila ng elevator. Pinindot ni Ken ang 8th floor. Walang nangyari. Pinindot niya ulit. Wala pa rin. Baka sira, suggest ni Ryan. Biglang umandar ang elevator. Pataas. Mas mabilis sa normal. Pre, ang bilis!
Sigaw ni Paolo. Nanginginig ang buong elevator. Floor 3, floor 4, floor 5, napakabilis. 6, 7, tapos biglang tumigil sa floor 8. Bumukas ang pinto. Madilim. Isang ilaw lang sa hallway at kumukurap pa. Tangina pre, bulong ni Ryan. Uwi na lang kaya tayo. Tanga, ang layo na natin. Tsaka nabayaran na natin to, sagot ni Ken. 813 lang naman ang hahanap. Shh, sabi ni Paolo. May narinig ba kayo? May mahinang tunog mula sa dulo ng hallway. Parang umiiyak. Galing sa unit 820, sabi ni Ken. Wala namang 820 dito, sir. May sumagot na boses mula sa likod nila. Napalingon sila. Walang tao. Putang ina. Nanginginig na kinuha ni Ken ang keycard. 813 na, bilis! Pagpasok nila sa unit, hindi naman disappointing. Malinis, magandang view, kompleto gamit. May slight amoy lang na parang lumang bahay. Pero binuksan nila ang windows para mahanginan. Uy pre, may wifi, sigaw ni Paolo. Pero ang weird name mo, 813_don't connect. Hayaan mo na yan, sabi ni Ken habang binubuksan ang dala nilang alak. Basta may connection, tara, shots na. Wait pre, sabi ni Ryan. Di ba dapat may welcome message si host? Check mo messages mo, Ken. Binuksan ni Ken ang phone. Ay, oo nga. Pero bakit? Bakit ano? Tanong ni Paolo. Wala na yung message kanina. Pati booking confirmation natin nawala. Baka nag-glitch lang yan, sabi ni Paolo. Oh, tara na. Huwag na nating isipin yan. Cheers! First few hours, okay naman. Nagluto sila, nag-inuman, kwentuhan tungkol sa new work life nila. Typical na barkada stop. Pero may mga kakaibang bagay na unti-unting nangyayari. Una, napansin ni Ryan na parang lumilipat ang mga gamit. Inilagay niya ang baso niya sa coffee table. Pero paglingon niya, nasa kitchen counter na. Pangalawa, may nakikita si Paolo na anino sa may balcony tuwing titingin siya. Parang babae, nakatayo lang. Pero pag direkta niyang tinitignan, biglang nawawala naman. Pangatlo, napansin ni Ken ang temperature ng unit ay pababa ng pababa. Maximum na ang thermostat pero parang freezer ang kwarto. Hanggang mga 11 PM, nakarinig sila ng katok. Room service. Nagtinginan sila. Pre, Airbnb to ah. Walang room service, di ba? Bulong ni Ryan. Baka kapitbahay, sagot naman ni Paolo. Sumilip si Ken sa peephole. Walang tao. Pero may kumakatok pa rin. Room service. Ma'am, sir, time to clean. Babae ang boses. Matinis, kakaiba. Parang dalawang boses na sabay. Tinext nila ang guard. No response. Binuksan ni Ken ang phone para tawagan ang Airbnb host. Error message. This listing does not exist. Pre, tawag ni Paolo. Nakatingin sa phone niya. Search nyo nga yung 813 Tagaytay deaths. May lumabas na old article 3 years ago. Housekeeping staff found dead in Unit 813. 3 guests missing. The body of Maria Santos, 34, was discovered in Unit 813. Multiple stab wounds. 3 guests staying in the unit remain missing. Building management claims unit has been vacant since incident. Strange occurrences reported. May kumatok ulit, mas malakas. Last chance for room service. Guys,
sabi ni Ryan, nanginginig. May dumadagdag na message sa article. Tinignan nila ang phone. Sa dulo ng article, may bagong paragraph na unti-unting lumalabas. Update. 3 more guests found dead in Unit 813 tonight. Their bodies was discovered by housekeeping staff. Today's date ang nasa update. Binuksan ni Ryan ang Google Map para tignan ang escape route. Pero ang location nila, guys, ang building na to, wala sa map, non-existent. Biglang nawala ang ilaw. Rinig nila ang lock ng pinto. Bubukas. Don't worry, sabi ng boses. I'll be gentle. Katulad ng ginawa ko sa last guest, at sa guest before them, at sa guest before them, at sa guest before them. Sumilip sila sa phone para makita kung ano nasa dilim. Pero ang reflection sa screen, isang babaeng naka-housekeeping uniform. Puno ng saksak ang katawan, nakangiti. Welcome to Unit 813. Your permanent stays begins now. Hindi nila nakita kung sino o ano ang pumasok. Ang alam lang nila, tama si Ryan. Red flag na. The end. Huling surf session. Uy, selang room sa La Union, sigaw ni Mitch habang nagbabrowse sa kanyang phone. Perfect! Long weekend pa naman ng next week. G kayo? San yan sis? Tanong ni Bea, nakakatapos lang mag-upload ng surfing videos sa TikTok niya. Sana hindi yung dating pinagstayan natin. Ang sketchy nung staff dun eh. Hindi, bago to. Yung Waves Resort. May promo sila kasi, soft opening, sagot ni Mitch. Look oh, may surf instructor pa kasama. Solo natin yung bagong wing. Ang sus naman na solo natin ng wing, sabi ni Joy. Bakit walang ibang guest? Eh di mas maganda, walang photo bomber sa beach pics, biro ni Mitch. Dali na, book na tayo. Stress na ako sa work eh. At dahil nga FOMO is real, pumayag ang dalawa. Long weekend surfing trip with the girls. Ano pa bang mahihiling mo? Pagdating nila sa resort, medyo tahimik nga. Wala masyadong tao, bukod sa ilang staff na mukhang inaantok. Pero maganda naman ng lugar. Contemporary design, malinis, at talagang bagong renovate. Good morning po, bati ng receptionist. Welcome to Waves Resort. For the exclusive wing po ba kayo? Yup, under Mitch Santos, sagot ni Mitch. Ah, yes, exclusive wing, sabi ng receptionist. Medyo nag-aalangan. Room 710, this way po. Habang naglalakad sila, napansin ni Joy na medyo kakaiba ang lugar. Una, walang ibang guest nga talaga. Pangalawa, parang ang tahimik masyado. Kahit ang hampas ng alon, hindi mo gaanong marinig. Here we are, sabi ng receptionist. Enjoy your stay. Pagpasok nila sa room, instant photoshoot agad. Maganda nga. May view ng beach, modern furniture, malaking smart TV. Uy, may note, sabi ni Bea. Welcome surfers. Free sunset surfing session with instructor later. Meet at beach, 5:30 p.m. Nice. Perfect, makakapag-prepare na, sabi ni Mitch. Dami kong picturan for the feed. 5 p.m. Ready na silang tatlo sa beach. Medyo weird lang kasi wala talagang ibang tao. At mas weird pa, parang walang alon. Sis, sure ka bang may surfing dito? Tanong ni Joy. Parang Dead Sea. Oo naman, tignan mo, may instructor na, turo ni Mitch. Lumapit nga sa kanila ang isang matangkad na lalaki na naka-wetsuit. Hello, sabi niya. Malamig ang boses. Ready for your
Final session? Final? Tanong ni Bea. First session. Ngiti ng instructor. I'm Marco. Shall we? Naglakad sila papunta sa tubig. Napansin ni Joy na walang dalang surfboard si Marco. Sir, yung boards po? Tanong niya. Don't worry, may surprise ako. Sagot ni Marco. Just keep walking. Napansin ni Bea na medyo malalim na ang tubig. Pero parang hindi na mamalayan kanina. Guys? Sabi niya. Parang ang lalim na. Lumingon si Marco, ngumiti. Pero this time, hanggang tenga ang ngiti, literal. Perfect depth, sabi niya. At doon lang nila napansin, may mga hasang sa leeg niya. Shit! Sigaw ni Mitch. Attempt niyang lumangoy pabalik sa shore. Pero walang shore. Everywhere they look, tubig lang. Walang beach, walang resort. Pure darkness na ang langit. What the fuck? Sigaw ni Joy. Welcome to the Real Waves Resort, sabi ni Marco. Where every session is eternal. Biglang may lumitaw na mga surfboard sa paligid nila. Dozens of them. May mga pangalan. Oh my God! Bulong ni Bea. Mga pangalan ng missing surfers. Very good, tawa ni Marco. Since 1980s, everything they own naging collection ko. Bakit? Tanong ni Mitch, umiiyak. Simple. Kailangan ng dagat ng mga bagong bisita. Unti-unting nagbabago ang mukha ni Marco. Nawawala na ang kanyang pagkatao. At kailangan ko ng mga bagong surfboard. Lumingon sila sa mga surfboard. Hindi pala surfboards yon, mga bangkay. Preserved, nakangiti. Forever frozen in a surfing position. Now, sabi ni Marco, habang unti-unting lumilitaw ang kanyang tunay na anyo. Time for your final session. Tulong! Sigaw nila. Pero walang makakarinig. Dead air, dead sea, dead surfers. 3 weeks later, may bagong post sa surfing community page. Missing 3 female surfers last seen in La Union. May information ba kayo about Waves Resorts? Naghahanap kami ng lead. Top comments. Wave Resort. Never heard of it. But speaking of La Union, may nakita akong 3 magagandang surfboard sa shore. Kaninang sunrise, mukhang bago. Sayang, kukunin ko sana. Pagbalik ko, wala na. The end. Thanks for listening.